Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Tita Cor, ang inyong tagapagsalaysay. Tungayan natin ang kwento ni Belle. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Hello, magandang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Belle mula sa Makati, 28 years old. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng mga biyahe at tao sa mundo, may isang lalaking dumating na ganito ang magiging epekto sa akin. Nakilala ko siya noong isang weekend trip sa Zambales. Joiner tour lang, wala akong kasamang kakilala, kaya tahimik lang ako sa umpisa. Siya, 30 years old, may dalang kaibigan. Pero sa dinami-rami ng pwedeng tabihan sa bus, sa akin siya naupo. Hindi ko alam kung trip lang ng tadhana o talagang pinili niya. Mula sa unang hi niya, hindi na kami tumigil sa kwentuhan. Pinag-usapan namin ang trabaho, mga lugar na napuntahan, mga pangarap na minsan nakakahiyang sabihin sa iba, at mga simpleng bagay na parang matagal na naming gustong ibahagi pero hindi namin alam kung kanino. Walang pilit, walang awkward silence. Parang may connection agad. Pareho kaming may parehong pananaw sa buhay, parehong kabaliwan, parehong energy. We clicked, effortlessly. Pagdating sa Zambales, naging masaya ang lahat. Food trip, socials, inuman, tawanan, hanggang madaling araw. Pero sa gitna ng kasayahan, may nangyari sa amin na hindi alam ng iba. 2 beses. Lihim na amin lang kahit ramdam naming may nakakahalata na. May mga patuksong tingin at biro ang mga kasama namin. Pero kunwari wala lang. Hindi siya tipong mahiyain. Madaldal siya, palabiro. At minsan, harap-harapan pa niyang sasabihin sa grupo na gusto niya ako. Parang biro pero may halong katotohanan na hindi ko kayang i-ignore. Pagkatapos ng trip, hindi doon natapos ang koneksyon. Nagkaka-chat kami halos gabi-gabi. Tawag minsan at oo, nagkikita rin kami. Walang label, walang commitment, just to make out. Sanay ako sa ganito, momol body lang. Alam ko ang rules, walang iyakan, walang selusan. Walang falling in love. May ilan na rin akong nakasetup na ganito noon, kaya akala ko madali lang din itong i-handle. Pero isang gabi ng December, habang nagchat-chat kami tungkol sa walang kwentang bagay, bigla niyang sinabi sa akin na, I love you. Akala ko biro, hindi ko sineryoso, hindi ako nag-react. Ipinagpatuloy ko lang yung usapan namin na parang walang nangyari. Hindi rin siya nagpilit kaya inisip ko baka slip of the tongue lang yun. Pero isang linggo pagkatapos nun, nagkita kami ulit. At doon ko naramdaman, may nagbago. Ang halik niya mas mabagal, ang hapos niya mas matagal, ang boses niya may init at lambing na hindi ko narinig dati. Parang bawat galaw niya may ibig sabihin. That night, hindi lang basta casual fun ang nangyari. Mas matagal, mas intense, at may halong emosyon. At sa gitna ng init ng sandali, sinabi niya ulit, I love you. Pakiramdam ko tumigil ang oras. Kahit madilim, alam kong nakita niya kung paano ako natigilan. Hindi ko alam kung anong isasagot, kaya ang nagawa ko lang ay yakapin siya ng mahigpit. Hindi dahil gusto kong sagutin pero baka kailangan niya lang yun. Pagkatapos ng gabing yun, unti-unti na akong lumayo. Wala kaming formal na usapan para tapusin pero pareho naming alam na tapos na. Wala nang chat, wala nang meet up. Siguro, pareho naming na-realize na hindi na ito tugma sa plano. Pero kahit tapos na, may mga gabi pa rin na bumabalik sa isip ko yung mga sandaling kasama ko siya. Yung titig na parang ako lang ang tao sa mundo,
Yung init ng mga halik niya. Yung pakiramdam na special ako kahit ilang oras lang. I won't lie. I miss him. Pero hindi dahil gusto kong maging kami Namimiss ko lang siya bilang body. Walang label, walang commitment, walang complication. Pero sa tuwing naiisip ko yung gabing yon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, bakit parang hindi ko yun deserve? Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mabigyan niyo po ako ng advice. Maraming salamat po. Galing kay Belle from Makati. Alam mo, Belle, minsan sa buhay, may mga taong darating na hindi natin inahasahan at minsan mas mabilis silang umalis kaysa dumating. At kahit gaano ka pa kasanay sa no strings attached setup, hindi mo rin talaga matatakasan yung possibility na may isang taong maglalagay ng feeling sa eksena. Kung may natutunan ako sa kwento mo, it's this. Always be clear sa sarili mo at sa ibang tao kung hanggang saan lang kayo. Kasi kahit gaano ka pa kagaling mag-control ng emotions mo, hindi mo hawak ang sa kanya. And when someone crosses that line, it's either you adjust your boundaries or you walk away. Hindi ibig sabihin na mali ka for missing him. Tao ka lang. Pero tandaan mo, you deserve connections that align with what you truly want. Hindi lang sa moment, but long term. Huwag kang magsettle sa setup na alam mong hindi para sa'yo, kahit pa nakakatuwa, masarap o masaya sa umpisa. At pinakamahalaga, huwag mong i-question kung deserve mo yung tenderness na ipinakita niya. You do. Kahit casual lang kayo, kahit sandali lang, you still deserve to be treated with care and respect. Hindi mo kailangang gawing seryoso ang relasyon para i-acknowledge na may halaga ka. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, ito po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi.